Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Father Pep Bakay, ang inyong among sa Himpapawid, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Thursday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo, no? And of course, dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM Friends tayo. And yan, 2 days na lang at November 1st na, no? It's October 30, 2014 at marami pong mga news actually ang aming ibabahagi sa inyo sa sa gabing ito, no? And of course, nandito na po yung ating regular co-host. Bumati ka muna, Sister Son, sa ating mga tagapakinig dahil ilang araw ka rin wala. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan ko, anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. Naku, na-miss ko po kayo. 3 days akong wala sa radio. Parang may 3-day sale ka. Oo nga. Nagtrabaho po ako sa Apo Religious Store. Yan. Naglipat po kami. Pasyalan naman po ninyo. Yan, yung Archdiocesan Religious Store. Naku, malapit po sa office, no? Pagpasok ninyo ng church, on the right side of the church. Kanina po, na-bless. Yan. Andun po si Among Pep, of course. Andun si Among Olet, yung rector ng Apong Mama Kalulu Shrine. And of course, our beloved auxiliary bishop, si Bishop Ambo David. Siya po ang nag-bless ng pati po yung candelabra ba ang tawag doon namong? Candle House. Candle House. Candelabra. Parang yan, Candle House. Yan, bago po. Bagong Candle House. Binless niya. And then, binless din po niya ang religious store. Pasyal po kayo doon. Punong-puno ng items po. O hindi sila makapasyal dyan sa Facebook mo. Opo. May Facebook po. Nagpicture-picture po kami kanina. Okay. Lilitaw po sa Facebook na Archdiocesan Religious Store. Alam po ninyo, pag pinatronize ninyo yon, sabi nga po kanina ni Bishop Ambosa, after na binless siya, ang laki ng naitulong ninyo, especially sa Lay Formation Institute at sa catechesis. Yan. Pag pinatronize ninyo yon. At alam po ninyo, yung mga catechist ang mga nagtuturo sa mga public schools. Yan, Sige, very good. At bago yung mga historya, may guest tayo ngayon. First time nila dito sa ating Radio Booth, no? Sila ay masugid nating tagapakinig sa ating programa. Yan. Oo nga, first time. No, yan, ikaw na mag-introduce sa kanila. They are mother and daughter na parehong maganda. Isa sa mga natin, avid listeners ito. Oo. Oo nga. Nanonood pa daw sila sa internet. Oo, parishioner sila dyan sa Our Lady of Sorrows. Kaya nga yung mga, hindi ba, yung mga gustong pumunta rito, magbisita, di ba? They're most welcome, no? Ang dami mga texters natin gustong pumunta rito, no? Ayan. Para makita tayo dito, makita yung radio station. Yan, ikaw na mag-introduce. So itong kabataan, isang youth siya po at nag-aaral sa Fatima University, kumukuha ng management, no? Naku, napakagandang bata. Yung pong nanonood sa internet nyo, makikita nyo, mataas at maganda. Parang pwede kang beauty sumali sa mga beauty contest, no? Yan, Okay, si Jem Kunanan. Yan. Sige, Jem, bumati ka. Bumati ka sa ating magandang gabi po sa lahat ng nanonood dyan. Okay. At ang mama niya, baka gusto mong bumati. Si Jeb. Sige, Jeb, kahit na magandang gabi lang. Good evening po sa lahat ng mga nakikinig sa Bright FM. Yan, Hello, Pau Pau. Ang gandang mga boses nitong mga bisita natin ngayon. Oo nga eh. Parang may mga, sila, potential maging DJ dito. That's right, So, thank you so much for your visit. And of course, this will not be the last. Pero, kayo makisama sa ating talakayan mamaya sa ating pagninilay sa salita ng Diyos. Gusto ko lang pasalamatan itong Sister Son. So aside from the Apo event kanina, nagmisa ako diyan sa Pampanga High School, sa PHS, no. Nila ngayon culmination nung kasi ito.
celebration nila ng Marian Month. Marian October. Month sila. Di ba yung October, Month of the Rosary? At pinapasalamatan ko yung mga nasa campus ministry nila, sina Brother Mike Flores, at saka yung mga mga night squad commie, nandiyan diyan lahat sila nag-aaral, and of course yung mga napakabait na mga teachers, after the celebration I have talked to them about ito nga yung campus ministry nila, because it's my first time to have the mass dito sa Pampanga High School. Laki pala nitong eskweleng ito, ha. Grabe. Talaga yung mga bata doon talagang by the thousands. So thank you so much for inviting me kanina, 11 o'clock ng umaga. Kahit na mainit, pero ang daming mga nag-attend na, mga teachers especially, and of course, yung kanilang mga estudyante. Amang baka nakikinig yung mga teachers nilang kasama mo kanina. Yes, oo. Baka po gusto nyo mag-form ng fourth year high school catechist. Student dapat catechist. Tutulungan po namin kayo. Ayan. Mayroon silang campus ministry dyan. Natutuwa ako dahil at least wala silang parang spiritual director or something, Baka pwede nating sige, one time. Alam ko si Jem, diyan ka nag-aral, Jem? Sa Pampanga High School. Graduate ako doon. Graduate siya, tingnan mo. Oo, kaya I think bigyan natin ng time din yung mga diyan sa campus ministry nila, malaking school yan. at i-advertise natin itong ating program sa kanila, I think pwede silang makinig ng araw-araw. Iyan. Okay, at ibigay muna natin ang ating mga hotline numbers, Ang ating Sun hotline number 0932-462-0898, 0932-462-0898. Para po sa ating Globe hotline number 0906-445-3177, 0906-445-3177. At kung gusto naman po ninyong mag-text, ito po yung mga numbers. Sa Globe po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Sa Smart naman po, 0918-351-8282, 0918-351-8282. At para po sa ating Connect Catechista program, i-type lang po sa inyong mga cellphones, REG, yan, short for register, and then space, and then your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, your school, o kaya yung inyo pong address, At ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966. Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered po, ay everyday ay papadalhan po namin kayo ng mga mensahe from the Lord, Napakaganda po mga messages, And then kung may mga prayer request kayo, kahilingan o kaya pasasalamat po, pwede nyong i-text dyan sa ating Globe number na yan, At isasali po natin sa ating mga daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Catechista program. At para naman po dun sa gustong magpa-counsel, we have a counseling line po, 0922-831-5967, 0922-831-5967. At dun naman po sa nakaharap sa kanilang mga internet at gusto po ninyong makita ang loob ng radio booth, manood kayo, punta po kayo sa www.ustream.tv, and then i-search po ninyo yung Bright FM 919. At sa audio naman po, kung gusto nyong marinig yung mga nakaraang episodes namin, may Facebook account po kami. Ang account name ay Barkadahan kay Cristo Pampanga. Pag open po ninyo, nandoon yung hanggang kahapon na episode. Yan. At kung gusto po ninyong ulitin or kung hindi nyo napakinggan, okay. Ustream? Ustream. Tapos sinabi ko na. Akala ko hindi ko narinig, Of course, binabati natin yung ating mga listeners from Europe, from Middle East, Australia. Hi po sa inyong lahat dyan. Magandang hapon sa inyo. And thank you so much. Alam ko may mga nanonood dyan. So, thank you so much for listening to us. At we hope that you continue doing so. At sana po, kahit na busy kayo dyan sa trabaho nyo sa ibang bansa ay, magkaroon po kayo ng panahon para makinig,
at magnilay, no, kasama sa amin dito sa ating pong programa, no? Okay, sino magbabasa? Si Jem. Okay, babasahin po sa atin ni Jem ang ating ebanghelyo sa gabing ito. A proclamation from the Holy Gospel according to Saint Luke. At that time, some Pharisees came to Jesus and gave him this warning: "Leave this place and go on your way, for Herod wants to kill you." Jesus said to them, "Go and give that fox my answer. I drive out demons and I heal today and tomorrow, and on the third day I finish my course. Nevertheless, I must go on my way today and tomorrow and for a little longer, for it would not be fitting for a prophet to be killed outside Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, you slay the prophets and stone those who are sent to you. How often have I tried to bring together your children, as a bird gathers her young under her wings, but you refused. From now on you will be left with your temple, and you will no longer see me until the time when you will say, Blessed is he who comes in the name of the Lord." The Holy Gospel. The Gospel of the Lord. Praise thee, O Lord Jesus Christ. Ayan. Okay, Okay, Sister Son, pa rin umpisahan mo. ng Gospel ngayon. Alam po ninyo si Saint Luke bilang evangelist, sa Gospel niya talagang si Jesus from Galilee to Jerusalem napunta. And then from Jerusalem, balik ulit sa Galilee. Yan, kakaiba ang Gospel ni Saint Luke, At makikita po natin dito sa Gospel na to, At ang Panginoon nating Jesus, palagi niyang sinasabihan itong mga Pariseyo, na gusto niyang tulungan ang mga tao sa Jerusalem, In fact, kung minsan gusto niyang i-share sa kanila yung mga blessings niya, pero parang hindi sila interesado, itong mga Pariseo, itong mga tao dito, tayo po madalas din ganon. We were given many opportunities na makasama natin ang Panginoon, at kung minsan din ino-offer ng Panginoon sa atin ang cross, pero madalas takot tayo sa cross, there are few people who wants to embrace the cross, pero di po natin alam, when we embrace the cross, it is a blessing po, kasi Jesus is sharing to us His cross. Actually po, ang sarap ng pakiramdam, kapag ganon, kasi biro mo, sa pagmamahal niya sa atin, sinishare niya yung cross niya sa atin, and then of course, isa yun sa dahilan to follow Him faithfully. Siguro po, itanong din natin sarili natin, have we considered very well kung gaano kabait ang Panginoon nating Jesus sa atin, and also tinatanggap ba natin ang mga graces na binibigay niya sa atin every day? Yan. Kung minsan hindi natin nakikita kasi kung minsan they come from small things, from simple things lang na hindi natin nare-realize. And then, do we look forward with hope and happiness to the day na pag sinasabi natin, na pag sinasabi ng isang tao, blessed he who comes in the name of the Lord. Yan. Lahat po ng actions natin dapat it will be for God. Hindi lang today, every day, po. Kasi alam natin, Judgment Day, kapag dumating na yan, it will be a beautiful time for us all. Yan. At ito po ang time to prepare for that great day. Now is the time. At ako naman, itong sa ating ebanghelyo, parang palaban ng ating Panginoon dito. Yung bandang una. Yung bandang una, medyo siya. Kasi nga, parang yung tinatakot siya nitong mga Pariseo, that Herod wants to kill you. Kasi nga, I think during that very particular time, talaga nagiging popular na yung Panginoon. So, alam mo naman si King Herod, medyo insecure. So, kaya may threat na. Ayan. Pero hindi, natigatig ang Panginoon, di ba? Parang palaban. Sabi niya, you tell that facts. Asong gubat, sabi ko.
King Herod, no? Kasi nga, sabi niya, gagawin ko pa rin yung gagawin ko ngayon, bukas. No, nobody can stop, no? Yung nandun parati yung ardent desire ng ating Panginoon na maglingkod sa mga tao, no? So I think, and yun nga, yung nasabi mo, we sometimes meet a lot of oppositions pagka ganyan eh. Pero, ang ano dun is, huwag tayong ma-discourage, no? Parang kanina, nanonood ako ng yung Senate hearing ba? Yung kay Binay. So, 5 hours, no? Pero I think mga 2 hours lang yata yung nakita ko. Talagang palaban yung mga senador. Ay, si Trillanes. Because, well, they believe that they are at the side of the truth, di ba? Yes, Yung mga, kasi nagsisinungaling daw itong, yung si Chu, di ba? Yung sa San Champ yata yan, no? Mga damis ni Binay. But makikita mo yung they're all fired up and they want to expose the truth and everything, no? Parang nobody can stop them. No? Although minsan yung may connotation diyan sa palaban, no? Of course, we don't encourage yung mga teenager na magiging palaban, no? Pero minsan may mga ganyan na teenager, no? Pero magiging palaban ka pag alam mo you're on the side of the truth. Yung tama naman sa iyo, no? Like for example, yan, labanan mo yung halimbawa kung yung sa barkada mo, kung hindi tama yung influensya nila. Dapat maging palaban ka naman, di ba? Tsaka dapat may stand ka. You fight for what you stand for. O yung prinsipyo mo. Ipaglaban mo yung prinsipyo mo kasi alam mo, tama yun. That's right. At pagkatapos, ito nga sabi ng Panginoon dito, no? Nalulungkot siya. Yung nga sinabi mo about Jerusalem. No, yung dami mga missed opportunities, no? Nitong city of Jerusalem. Pero hindi hindi winelcome ang ating Panginoon, no? In fact, yun nga, no? You kill the prophets. Sila pang nakamatay, no? Yung bang parang, well, it's really our choice pagka when it comes to the Lord. Will we accept the Lord or not? Do we listen to Him or not? Diba? At kung hindi naman tayo makinig, sayang. You miss that good chance na Yes, alam mo kanina, na-touch ako dyan sa mga PHS, no? Alam natin dyan sa PHS, hindi naman lahat katoliko, no? Ang dami mga non-Catholics. But, I'm really amazed na tumigil silang lahat, no? Very attentive sa misa. Diba? Kahit na medyo magulo-gulo yung mga iba. Alam ko, yung mga born again natin yung iba doon. Pero I would say, ang ganda ng celebration kasi may procession, no? Wow, sabi ko may Marian devotion sila dito. Mayroong malaking imahen ng Birhen de los Remedios, no? Talagang they carry the image, no? Mga yung I mean to say, ang nakita ko doon in the midst of yung mga hindi Katoliko doon, but the Catholic students, parang they are making a statement na dito sa celebration na ito that we love the Blessed Mother, we love praying the rosary. Kasi kung minsan 'di ba, yan ang banat ng mga ibang sa atin, no? Yung our Marian devotion, yung pagdarasal ng rosaryo. Kanina nga sa homily ko, yun ang challenge ko sa kanila, no? Parang yung sabi ni Archbishop Sok ba yun? Sabi niya, be proud to be Catholics, di ba? Huwag mong ikakahiyang Katoliko ka. Huwag mong kahihiyan yung iyong devotion kay Maria, di ba? Tsaka napakaganda among yung when we pray the rosary, si Mama Mary is praying with us. With us, no? Ang ganda. Yeah. Ako, bago ko palang nalaman yun, nung sinabi ni Bishop Ambos doon sa Catechetical Week natin, no? When we pray the rosary, the Blessed Virgin Mary is praying with us. Parang siguro ang gandang i-reflect yun na habang nagpe-pray ka ng rosary, andyan siya, kasama mo siya. No, nagpe-pray kay Jesus at sinasamahan ka niya. Yeah. Ito, tanungin na naman natin itong mga bisita natin. Ito na ang guest natin. Ikaw ba, Jem, matigas ang ulo mo, nakikinig ka sa mami mo. Hindi ka naman pasaway o palaban o ano. How do you find yourself? I mean to say, when it comes to your relationship with your mom, yan.
mayroon ba kayong banding dyan? O kaya, Ano yan, po, pinapakinggan mo ba yung mami mo? pinakikinggan ko po siya. Para kaming mag-best friends. Yung parang Wow. naiintindihan niya yung side ko, naiintindihan ko yung side niya, sinusuportahan niya ako kapag meron po akong inaanong challenge, gano'n. Tapos parang sinasabi niya na kaya ko naman, gano'n. Tapos may tiwala po siya sa akin. Tapos meron rin naman po akong tiwala sa kanya. Nagsusuportahan po kami sa lahat ng bagay, gano'n. O, ikaw ba yan, no? Yung madali ka mag-give up pag, halimbawa, Hindi sa po. hindi. Yan, ang ganda. No? Hindi. Ayan. Kasi sinasabi po lagi ni mami sa akin, Ayun. kapag meron pong times na gusto ko na mag-give up, mag-pray lang daw po ako. Yun. Oh. So, you keep on, you're fighting and striving, di ba? Ayan. Kamukha ng Panginoon, no? Because hindi naman maaalis yan eh. Yung mga frustrating moments, no? Discouraging moments. Sa friendship, sa relationship, sa studies, yan, mga ganyan, Yung no? mga struggles mo, Jem, paano mong hinahandle? Yan, Diba, oo. bilang kabataan, alam ko kung minsan may mga stresses din kayo sa pag-aaral. Opo. Kung minsan nga yung stress ninyo, yung mga teachers nyo pa No, I heard one youth na sinabi yun. Yung mga matatanda, kala nila wala kaming stress dahil mga bata pa kami, happy-go-lucky. Pero hindi nila alam kung minsan may mga stress kami sa mga teachers namin. Sabi na, ha? Sabi ko, sige, ikaw nga, paano mong i-handle ang mga stress ng isang kabataan? Kapag po nasistress na ako, lagi ko pong inaanoan si mami. Parang, ano bang gagawin ko kapag meron na pong problema, ganun, tapos hindi ko na po kayang i-handle. Ay, oo, Tapos maganda gagabayan niya po ako, tapos magpe-pray po kami noon, kami dalawa. Tapos, yung parang, yung heart mo, parang gagaan kasi nandyan siya, tapos parang nandun din si kasama namin, ganun. Tapos yun po. Maganda yon yung sinishare mo sa mother mo. Wala naman po kasi akong tinatago kay mama. Kaya Yun. ganun. Alam mo kanina, yan ang isinyer ko sa mga, as part of my homily. Kasi nga, ang mahal na ina, no? Ang ganda ng kanilang team eh. Yung team nila, Maria, ina ng mga laiko, something like that, no? So, ina natin, parang ganyan, no? That's why I was telling, of course, not only the teachers, but the students themselves, no? Parang ang nanay nila, yan, yung mga teachers nila dyan, no? Kasi supposedly the school is the second home. Diba? Yung pakikinig, kumisan yan ang kulang sa ating mga kabataan, eh. No? Well, kuminsan yung tendency nila, they want independence, kaya ko na, parang ganyan, no? Pag mo kong pakialaman, yung mga ganyan na. Ayaw nilang binubusisi mo lang, sineser mo lang. But the thing is, if you just try to reflect upon it, alam mo, no, maswerte ka. Hindi mo na pinapakialaman, but you have a mom, you have a parent na concerned sa'yo, na kinokorek ka. Kumisa nga, makulit yung mga parents. But I think they do it out of love, no? Out of concern. Yan. At kuminsan, may misunderstanding sa mga parents and children. It's because of that thing, no? Yun nga, yung dating sa kanila, sa mga anak, parang, no, walang tiwala yung parents or something like that. But, whether you like it or not, pagka bata ka pa talaga, na sa mga formative years ka pa, di ba? Kailangan medyo makinig muna. At wag ko kontra. Yes. Meron pang isang maganda mo. Di ba yung homily, yung first homily ni Archbishop Dong, yung getting strength from someone. Being a part of my strength. No, ikaw bilang kabataan, pagka may mga trials, problems, no, para ma-solve mo yon, kumuha ka ng strength sa mama mo. Yan. Kasi pag magkasama na kayong gumagalaw, magaan na. Parang ganun ang message sa amin ni Archbishop Dong. Ang ganda yung kami bilang laiko, kukuha kami ng strength sa mga parish priests namin, ganun. And then, sa kanya din, pagkakailangan. Para bang, maging approachable sila, no? Makakalapit kami sa kanila anytime para
mag-share ng strength ang bawat isa. Ganon din kayo bilang mga kabataan at saka isang magulang, di ba? Pwede ding igaya doon. Yan. Ganda ng homily niya yun. Oo nga. Nakaka-touch. That's right. At maganda naman na napapag-usapan natin. Ang dami mga listeners natin siguro yan, mga kabataan, okay, may mga magulang dyan na problema sa kanilang mga anak, no? O kaya hindi sila magkaintindihan. Kung sabi na, generation gap. Oh. Kasi mami, yung mga ganyan. Kaya daddy, yung generation nyo, lumipas na, no? Iba yung generation namin. Iba yung generation. Parang, but there are time-tested principles and values na they don't get old, di ba? Importante yun sa atin, no? Kaya yun ang itinra-transmit dapat ng mga parents, no? No matter how, of course, different na yung environment ngayon, but hindi naman kumukupas when it comes to yung ano ba yung mabuti, ano ba yung tama, no? Ano ba yung mga mahalaga sa buhay, no? And I think this should be really well communicated and transmitted sa ating mga kabataan ngayon, no? Okay, at mag-break muna tayo, no? Sa ating mga texters po, dahil yun nga yung ating ebanghelyo ngayon. It's all about, being fired up, no? When it comes to doing what is right and what is good. Yan, no? Maging palaban kamukha ng ating Panginoon, no? Hindi yung agad-agad na di-discourage tayo. Or, ito nga yung pangalawang parte ng ating ebanghelyo ngayon, yung nalulungkot ang Panginoon dahil parang hindi siya winelcome, hindi nakinig ang Jerusalem sa kanya, no? That's why he will be this city will be destroyed later on, no? Yan, i-text lang po ang ating mga insights, reflections po, no? Dito sa ating message sa ating ebanghelyo, no? Lalong-lalo na yung mga parents diyan, baka you might want to share yung mga nadaraman yung mga pighati, pang ang inyong mga anak matigas ang ulo tayo makinig, no? Pwede nyo i-text mamaya at babasahin po natin sa ating second segment, no? For the meantime ay magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Oh, Jesus, inumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasing bigo, hapis at pait, iyong patamisin at hagkan ang sakit ng magningasang rikit. O Jesus, inumin mo aking sugat ng puso ng aking mahango. Kapwa kong kasing bigo, aking sugatang diwa't katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan.
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. No? Dalawang bagay po yung ating minention kanina regarding yung ating pagninilay sa ating ebanghelyo sa gabing ito. No? Una po yung attitude ng ating Panginoon dito na parang hindi siya natakot, no? But in fact, hinarap niya ng buong tapang itong mga Pariseyong ito, no? Dahil sabi po nila na may threat sa kanya that Herod wanted to kill him, no? Pero hindi po siya natakot at sabi niya sa mga Pariseyong ito, yan, puntahan niyo itong asong gubat na ito at sabihin niyo sa kanya no, kung yung mga gagawin ko ngayon, gagawin ko bukas. And the third day, I will finish, sabi niya, my mission, no? And that means, yan, pag we are on the side of the truth and what is right in our life, huwag tayong masiraan ng loob, no? Kung hindi, rest assured po na nasa panig natin ang Panginoon. Yan. At pangalawa nga, yung lungkot na nadama ng ating Panginoon dito sa siyudad ng Jerusalem, no? Dahil sayang itong oportunidad na binigay ng Panginoon sa atin, no? Sa kanila, no? Itong siyudad na ito. And yet this city of Jerusalem killed the prophets, no? And stoned them. Na pinadala ng Diyos itong mga propetang ito, pero pinagpapatay nitong siyudad na to, no? At yun nga, gusto ng Panginoon i-gather niya, no, ang kanyang mga anak dito sa siyudad na ito. Pero no, sa kasiwayang palad nako, hindi sila nakikinig, no? Kaya nga your house, sabi niya, will be forsaken, no? Will be destroyed. Among napakaganda pa, sayang among nung kinumpara pa ng ating Panginoon yung gusto niyang i-gather ang children niya, no, sa Jerusalem, kagaya daw ng isang inang mother bird, no? Hen. Ano ba yan? Ano ba yung hen sa Tagalog? Inahin? Oo, inahin, oo. Yeah. When he collects her young under her wings. Mm-hmm. And then they refuse, no? 'Di ba ang isang nanay, ayan ang mother ni Jem, 'di ba? Kapag nagmahal, parang ganun din yung inahing manok na igagather niya yung mga sisiw niya. Nasa niya ilalim, para pang pinoprotektahan niya. Siya ang nasa labas, siya ang nasa risk na lugar, 'di ba? Kasi nakatago sa kanya yung anak niya, 'di ba? Ganun ang mother. 'Di ba pagka pagka dumidilim na yung mga inahing manok inahing manok. Higa-gather niya under her wings ang mga anak niya, yung mga sisiw niya. Safe na safe. Yun. Palagay ko pag gumagabi, hinahanap si Jem. Di ba? Usually that's the case, di ba? Oo. Pag dumidilim na yung mga parents, pagka wala pa yung mga bata sa nagwo-worry na. Yan. Paano kaya si Jem, paano ko ba nagwo-worry as a mother para kay Jem? Oo, yung mother niya. Sige. Nagro-rosaryo ka ba? Si Jem naman, ang mother, sagot ka. Yan. Gusto niya makikinig lang siya sa anak niya. Ikaw naman sumagot. Tinetext mo ba ng every minute? Yan, mga ganyan. Si Jem kasi pag nasa school na, umuwi yan. Bahay lang siya sa school. Pag umuwi yan ng 4:30, wala pa sa bahay. Medyo nag-worry na ako noon. Tapos siya naman noon, magte-text siya, Mami, pauwi na ako. Medyo na late lang kasi traffic, gano'n. Hindi niya inaayaan na ako. Ayun, mag-worry nga ako sa kanya. Kasi alam niya, kung paano ko siya protektahan. Kasi halos oras-oras ata pa na yung text ko sa kanya. Lagi ko siyang tinatanong kung anong ginagawa niya, kung kumain na ba siya, gano'n. Dapat pala naka-unli ka. Diba? Pagka parating may text dyan, diba? But I think that's very normal and natural sa mga sa mga magulang, diba? Just like a hen, diba? Yung poproteksyonan at saka yun nga bibigyan, talagang yung parang gugwardyahan, no? That nobody or nothing will ever, harm them
Tsaka karamihan sa mga bata, mga pasaway sila, no? Hindi ko alam na yung anak ko pala, pag ganyan, sumasagot din siya minsan eh. Pero pag marirealize na yung sinasabi ko sa kanya. Tapos siya naman nun, matututo siya. Ganun. Yung maganda. Di ba? Oo, napakaganda. Sige, may texter Okay, may na yata. texter tayo. Yung Sige, basahin mo, Jen. last 4 digits. From 8795. Okay. Good PM po. Tanong ko lang po if ano po ba ang ibang symbolize ng cross? Kasi po nasambit ni Sister Son kanina na we are blessed dahil God sharing to us His cross. Kasi ang alam ko po ang cross ay yun yung mga problema at suffering sa atin sa buhay. Salamat po. Oo. Kanina, sige, Amang, mauna ko. Sige, Kanina okay, kung go ahead. nabanggit ko yon kasi po ako na-experience ko yon. When I have problems, ang pakiramdam ko, kaya hindi ko masyadong nararamdaman na mabigat kasi ang pakiramdam ko, Jesus is sharing His cross to me. Kaya usually kasi pag may problema ka, para bang ang bigat-bigat, bakit may problema ko? Pero ako, hindi mo ako maririnig na yung bang parang nagsisisi or whatever, nagre-reklamo. Hindi, kasi nga kaagad pumapasok sa isip ko, Lord, thank you. And believe it or not, nagpapa-thank you pa ako. Lord, thank you po sa cross na to because it makes me strong and you're sharing your cross to me. Bakit po ako magre-reklamo when kayo mas grabe ang dinaanan nyo? Ako, katiting lang ito eh. And mahal mo ako kaya sinishare mo ito sa akin. Ang sarap po ng pakiramdam, I tell you, kasi ako na-experience ko yun. And sometimes, one time, matagal sa buong buhay ko, parang ang gaan ng pakiramdam ko, wala akong problema. Ako pa ang humingi ng problema. Lord, sabi ko, boring naman ang buhay ko, bigyan mo ako kahit konting problema, i-share mo sa akin ang sufferings mo, sabi ko. Aba, binigyan nga ako. Pero hindi ako hindi ako natakot. I handled it with siguro with flying colors, ganon. Yun. Tama yun. Kasi siguro ang isang question dito, baka yung nagtatanong, I think Lenny ang pangalan, no? Ito. Parang ang tingin niya sa cross yung mahirap, Masakit, yung ganun, mabigat, no? But a cross can also be a blessing in a way. Yes, that's true, Among. Kung minsan blessing in disguise nga yan, di ba? Because it is on the cross that we learn a lot of things, di ba? Oo, Among. That's true. At dapat pasalamatan natin ang Panginoon. May kanta yan eh, yung sabi niya, I thank you Lord for the trials that come my way, di ba? Yun, parang ganyan ang sinasabi mo kanina, di ba? It can be a blessing, lalong-lalo na if we try to, carry our crosses, no? The way the Lord, carried His cross, di ba? It can be a blessing, Lenny, siguro yung, pagsubok, yung problema, pwedeng blessing yan, in a way, no? Kasi kung minsan you can look at, parang seemingly negative things, no? In a positive way. Kasi minsan nasa paningin natin yan, no? Yung positive perception natin. Like for example, nga, yung paghihirap, no? Sa'yo, this is a share in God's suffering. Parang ganyan, no? So, napakaganda ng perception mo. Yung iba naman, pinaparusahan ako ng Panginoon, kaya ang dami kong problema. Sa kanila, yung tingin nila sa mga problema, parusa. O pagka ganyan, parang we don't see it as a blessing. Kasi parusa eh. May parusa bang blessing? Pero siguro kung minsan, no? Kung minsan sa mga parusa natin sa buhay, doon tayo natututo, di ba? Parusa yun kasi bata pa lang sila hanggang malaki na. Kaya nga. Siguro kung minsan hindi rin parusa kung hindi it is a consequence of your kung may nagawa kang mali, kasi in any wrongdoing there should be a consequence so ang importante lang doon, you can accept those consequences because you did that wrong thing. So i-accept mo lang yung mga consequences na yun. Ganun lang. And then after that, titibay ka and you will learn a lot.
you learn something from that experience. Hindi pwedeng wala kang matutunan eh. Mhm. And in the end, ikaw pa nga magpapasalamat, Lord, salamat po for that problem na binigay, nakaraos na, I learned something, yun. Kaya titibay ka. Okay, may texter tayo dito from sa aking cellphone, 0611. Family and friends are one of life's best treasures. O siguro dahil family tayo ngayon, ha? Material wealth come and go. That's true. Honor and success may give you certain pleasures, but with loving family and loving friends, life is beautiful beyond measure. God bless, barkadahan kay Kristo. Wow, ganda. Thank you Reflection po. na. Thank you so much. Tama yun, ha? Yung, ano ba talaga yung blessing natin? Yung bang, yung temporary o yung lasting? Yan, no? Kung minsan kasi gusto natin mga blessing, mga temporary lang. Okay, short term. Pero let's aim for long term blessings, di ba? Kung minsan, we achieve those long-term blessings, pero dadaan ka muna ng trials. daming mga trials, di ba? Difficulties. Nandyan yung, kung minsan talagang, it's just really a sacrifice na, yun nga, kailangan makinig ka, no? Sumunod ka, no? Kahit na kung minsan hindi mo naintindihan, bakit mo susundin ito? It's contrary to your belief, no? Dahil, bakit yung mga ibang kaklase ko kay ibang kabataan, no? So, why will I listen to, all these advices? But, minsan talaga, well, we want the easy way out, eh. Gusto natin yung hindi tayo nahihirapan. But the thing is, we can achieve yung long-term happiness, success sa buhay natin. Kailangan we be ready, no, to face our crosses. No? Otherwise, walang kahihinat na ng ating buhay, no? Kaya kung if we try to yung sundin natin itong gospel sa Terson, di ba? Yung consequence dahil ito yung nangyari sa Jerusalem. No, it was actually predicted by the Lord, and it happened in the year 70 AD when the temple of Jerusalem was destroyed by the Romans. So, yung temple. Kasi sa kanila, alam mo yung temple, it's really the center of their faith, no? Kasi, of course, ang simbahan, no? Kaya, that was symbolical nung God allowed the temple to be destroyed by the Romans, no? Parang nag-collapse yung kanilang identity as a nation, eh. Yung mga Israelita, no? Itong sa Jerusalem yung nangyari. But, it really happens, no? And that's the consequence pagka hindi tayo nakinig. Hindi natin tinanggap yung Panginoon, no? There is always that, shall we say, unfavorable consequences. Parate. Di ba? Halimbawa, yung mga batang hindi nga marunong makinig, usually, ano yung nagiging consequence para sa iyo? Yung mga bad consequences. Sige na. Itong kabataan na guest natin. Si Jem. Kapag hindi po ako nakikinig kay mama, kunwari, malit lang na bagay, hindi ko pinakinggan. Tapos parang, pag meron nangyari, parang, oo nga, pinakinggan ko si mama kasi alam niya yung tama kaysa sa akin. Kasi mas marami na siyang na-experience kaysa sa akin. Alam niya na yung tama sa mali. But hindi ko pa siya pinakinggan, parang ganun. Tapos parang, bigla yung parang, sayang. Ganun. Sayang, parang, dapat pinakinggan ko na si mama, di sana nakaano na ako. Kasi, alam niya po di ba? Mother knows best. Tsaka walang unang pagsisisi, sabi nga nila di ba? Tsaka yung, di ba po, kapag yung nanay, hindi naman po niya hahayain yung anak niya na mapunta sa maling daan. Gusto niya, di ba, lagi siya nasa tamang daan. Si mama po, ganun siya sa akin. Lagi siyang, Jem, mali yan, ganyan. Tuturuan niya po ako, una pa lang, sasabihin niya na kung tama yun o mali. Ayan. Tapos, minsan, yun, pasaway nga po. Pero, pinakikinggan ko naman po siya. Yan. Tuwang-tuwang mama mo, tinitingnan ko ang mukha niya. Talagang,
she's very happy Yeah. para sa iyo. Yan, may kli lang tayong text message. May kli lang dahil nagigreet lang. From 2798, good eve po sa inyo, Father Pep and Ma'am Zon. Yan. Yun lang. Yun lang. Good evening lang daw. Ha? Kasi pag mamson si Ruth. Baka Happy si birthday, Ruth! Birthday ba ni Ruth ngayon? Oo. Wow. Kaya nag-absent siya ngayon. Nag-day off. Ruth, may utang ako sa'yo, ha? Hindi ko alam Ako na rin. birthday mo, ha? Last Saturday, nakita tayo. Wala kang Tatlong araw sinasabi. kaming hindi nagkikita. Kaya may utang din ako sa kanya. Happy birthday, Ruth! That's Kasama right. mo ba, Mr. mo niyan? Yan, oo. Alam mo si Ruth, when we talk about pakikinig, no? Talagang nakikinig Oo. sa'yo, ha? Oo. Si Ruth, no? Oo. Pag mamson, alam ko siya. Kasi yun ang tawag na sa akin. That's right, oo. And yun nga, yung siguro to continue our discussion, yung consequence talaga, mayroon eh. Yung bunga ba ng epekto nung pag hindi ka nakinig o kaya yung sinasabi sa'yo, kung minsan, yun nga, kaya ayaw natin makinig kung minsan we have a contrary opinion or a contrary perception, no? Kasi of course, kung minsan ang ating unang feeling parang tayo ang tama. Oo. No? Ibang ang tingin ko ang tama. Ang opinion ko ang tama. Yan. Ang yan no. Akala mo tama. Yan. At saka kung minsan namong bihira yung taong gusto niyang marinig yung negative Kaya ganyan, no. That's right. Oo. Kasi usually by nature tayo gusto natin lahat ng marinig natin na magaganda, positive para sa sarili natin. Matapang ang isang tao kapag ready siyang makinig sa negative attitude. And hindi ba yung ano natin o kaya nga dalawa yung tenga natin, isa lang yung bibig natin, di ba? That means, sige, tuloy mo, Sister Son. Para Bakit mas dalawa? doble ang pakikinig Yun. sa pagsasalita. Kasi mas importante yung pakikinig kaysa sa magsasalita ka. Kaya nga dalawa yung tenga mo di ba? Kasi nga para dalawa yung radar mo. That's very true, no? I think before we can actually speak or express what's inside us, no? Kung minsan kailangan talaga yung pakikinig muna. Because oftentimes sa pakikinig, pagkatapos may time tayo to reflect, ha? Yung nga, yung isipin mo, nga, no, tama yun, ha? Hindi ko naisip yun, no? Kaya, if you come to think of it, kaya nga when we pray, we reflect upon what we have heard, no? Lalong-lalo na yung salita ng Diyos, di ba? Naku, yan. Bago mo bibigkasin yan, naku, mali pala yung inisip ko, kaya kulang pala itong aking perception sa buhay, no? This is how we grow, no, in our faith, di ba? Kasi it's part of growing up sa ating spiritual life, no? Kung minsan talaga hindi mo alam, no? Kung minsan matigas ang ulo mo, kaya kung minsan you have a contrary opinion, but you allow God to talk to you with an open heart and open mind. Yan, you will be able to realize, no, na kailangan pala yung paraan ng Diyos, hindi yung paraan ko, no? Yung isip ng Diyos at hindi yung iniisip ko, no? May kasabihan, di ba, sabi ng Panginoon, no? My ways are not your ways. Yes. My thoughts Are not your thoughts. yan. Kaya it's better, no? Kasi po kung yun nga, kamukha ng sinasabi ng ating Panginoon dito, naku, kawawa tayo pag hindi tayo nakinig sa Kanya. Yan, distraction. Your house will be forsaken, sabi sa city of Jerusalem. And it happened, yun nga, yung sa 70 AD when the Romans really destroyed the city of Jerusalem. Literally, Sister Son, nung pinapag-aralan namin yung destruction of Jerusalem, not a stone, hindi ba yung kuminsan kaya na yung destruction may mga stones pang sa isang structure, di ba? Ito wala flat na flat, Sister Son. Talagang parang inararo ng ng mga Romans ito. Oo. Ganon katindi yung destruction of especially the temple of Jerusalem, no? I think that's a very strong statement from God, no?
Yan, dahil hindi ka nakinig. Oo. Tama-tama sa mga kabataan, no? Ha? Tama-tama sa mga Ay, kabataan. talaga Buti na lang naman. si Jev maswerte sa pagkakaroon ng anak na mabait yan. Yes, that's very true. And I think hindi lang kasi ito. Mga kabataan, pero lahat tayo, di ba? Oo. Kailangan natin Okay, yan. may isa pang texter. Dalawa. Sige. From 2929, good eve po. Kung minsan po kahit na sinasabi ng Diyos ang lahat ng katotohanan, ay di pa rin sila naniniwala. Pero pangako pa rin ng Diyos na di kapapabayaan at sa bawat sandali ay lagi kang sasamahan. God bless you po. Yan. Talaga sasamahan tayo ng Diyos. Oo, sige, napakaganda Yeah. ng message. Thank you so much po for that, ninyo. ano, Thank may you. isa pa? Yes, may isa pa. Ito. Yan. Sige. From From 8729, without problem and suffering sa ating buhay ay parang walang buhay. Di natin makikita ang blessing after nating malagpasan. Mararamdaman natin na andyan si God at di tayo pinapabayaan. Salamat po dahil sa programa nyo ay gumaan ang pakiramdam ko. Pakisali po sa prayer ang father ko na sana gumaling na ang cancer niya. Salamat po. Yan, cancer. Ang Sige, father. sama po namin. Sa Tama yan, yung kuminsan talaga wake up call sa atin yung mga problems. mga pagsubok, no? Pagsubok. And I hope that let us try to learn to see it that way, no? Kasi kung minsan may tayo, yung perception na parang masokista ang Panginoon, yung parang God loves to see His people suffer. Hindi po. Hindi, I think that's a wrong perception, no? Nagsasuffer tayo kung minsan, it's because of our own doings. Oo, our own doings. Yan. Dahil nga, hindi ka makinig eh. Gaya nga ng gospel natin ngayon, no? Kaya, bumagsak ka o kaya, no? Yung may nangyari sa yung hindi ka nice. It's because, yan, no? Kung minsan kaya yung tama talaga, napakahirap ka minsan gawin talaga ang tama, no? But I think, let's follow that, no? Let's follow the hard way, sabi nga, no? Hindi ba may librong, yung The Road Less Traveled? Oo. Ano ba, sino kasi yung nakalimutan ko na author? yung author. Pero yun nga ang sinasabi, the road to the Lord, the road to the kingdom is always less traveled, no? Dahil nga, konti ang dumadaan. bakit Sister Son? O mahirap kasi parang the narrow gate papuntang Yun. masikip. Tsaka maraming mga bako-bako, di ba? Daanan, oo. Hindi ka mukha ng NLEX. Oo, No? pero once na na-cross mo na, wow. Yun, di ba? Masarap. Oo, masarap na Pero kamisan dadaan ka muna diyan, no? Ang paghihirap mo minsan, no? And it is in our sufferings, no, that we gain wisdom, especially. Kaya tingnan niyo mo yung mga kamukha natin medyo may hindi naman senior, no? Pero ang dami na nating dinaanan, 'di ba, sa buhay. And I think this is one important thing that we can learn from old people, no? Especially those people na ang daming mga paghihirap ng dinaanan sa buhay, di ba? Very wise yan. And they will give you wise advices, no, sa buhay. Okay, we hate to cut our beautiful episode today, pero of course, oras na pala, no? So we will conclude our episode, our Thursday episode with a concluding prayer na to be read to us by Jem. Lord Jesus, I place all my trust and hope in you. Come make your home with me and take possession of my heart, and will not that I may wholly desire what is pleasing to you. Fill my heart with love and mercy for others, that I may boldly witness to the truth and joy of the gospel through word and example, both to those who accept it and to those who oppose it. Amen. Amen. Okay, magpaalam na kayo. Baka may mga greetings kayo, ha? Sa mga pinsan nyo o sino ang nakikinig ba? Jem, una ka na. Greet mo yung mga friends mo. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa akin dito. Ang dami ko na naman pong natutunan tungkol kay God. Thank you. Yun. Magandang gabi po sa inyong lahat. Wala ka bang mga, greet? Wala?
Sina tita ko po, sina Yeah. Tita Jill, Yaw. and sina Tita Jeff. Nagigrit, wala. Wala pa. Andito mama. Sa Tita Jill. Sige po. Okay. Okay, sige, Sister Son, ikaw na muna Sige. magpaalam. May announcement Announcement po muna, ako. okay. Bukas po, Piyesta ng Apo. Yan. Yun. At magsimba po kayo doon. Pasyalan po ninyo yung bagong candle house nila at ang bagong religious store po. Of course, marami pong tao, pero it's worth it na magdeboto tayo kay Apo. Every hour ang Yan, mass, ha? oo. At wala ulit ako bukas sa Radyo Among dahil magdo-duty ako doon hanggang 8 p.m. Ang daya mo talaga, Sister Son. Ngayong linggo lang ang panay absent ako, pero Talaga? next week babawi na ako. Sige nga, okay. Ando doon po ako from 12 to 8 p.m. Pero po, among i-announce ko yung ibang masses. Yung 8 p.m. mass po, ang kagalang-galang nating Emeritus Archbishop, Emeritus pala Apong Seto, siya pong magmimisa 8 a.m. Then 9 a.m. po si Auxiliary Bishop Ambo David ang magmimisa. And then 11 po ang bago nating Archbishop, si Archbishop Dong Lavarias ang magmimisa ng 11. And then 3 p.m. po ang bishop natin dati dito na nasa Diocese of Cabanatuan, si Nueva Ecija. Nueva San Jose. Ecija, San Jose, si Bishop Bobet Malyari. 4 na bishops po ang magmimisa bukas. Pero yun pong mga pagitan na oras, iba't ibang pare. Si Among Oliver, yung umagang-umaga, yan. Si Okay. Among Pep, darating ka rin ng With 8 Apo Seto. a.m. Oh. Yan, 8 a.m. si Kasama ko Among si Pep Apo po. Seto. Okay, simba po tayo sa Apo bukas. Yan. Kapistahan ni Apo Kita po Mama tayo Kanlu. sa religious store. Mag-t-shirt ka ng Barkadahan kay Kristo, no? Oo nga. Okay. Sige. O, Jeb, paalam ka na sa ating mga tagapakinig. Okay. Magpa-thank you ka muna. Thank you sa lahat ng nakinig. Tsaka salamat Sister Son, Father Pep sa Yeah. pag-invite nyo sa amin ni Jem. Sana may pangalawa pa to. Oo. Of course, ano pa lang yan. Umpisa pa lang yan, no? And of course, sa ating po mga tagapakinig, baunin natin ang mensahe ng ating ebanghelyo sa araw na ito, no? Basta nasa tama po tayo, no? Huwag tayong mawawalan ng pag-asa, no? Let us try to fight for what is true and what is right in our life. And secondly, yung lungkot ng ating Panginoon sana, no? Huwag natin palungkutin ng Panginoon. Pag siya'y nagsalita, naganyaya sa atin, let us always say yes. And we try to listen and to follow the will of God in our life, no? Yun po ang magbubunga sa atin ng kaligtasan sa ating buhay, no? Always listen to God so that in life, no? Ay parati po na tayong nasa tamang daan papunta sa kanyang kaharian. Ito po si Father Pep Bakay, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.